Nanonood hanggang sa kaibuturan ni Meredith ang titig ng mga magulang na magkakaharap na silang tatlo sa silid ng mga ito. Matagal na nakatitig sa kanyang daddy pero hindi pa rin ito nagsasalita. Waring tinatansya nito kung anong tamang salita para sa dinatnan nitong eksena kanina. At hanggang sa mga sandaling iyon nanliliit pa rin siya sa hiya. Sinabi ng mga itong siya munang kakausapin bago si Armando at kinakabahan siyang lalo dahil doon. Baka kung ano pang gawin ng daddy niya rito kapag magkaharap na. Lalo na't baka sanggalit sa mga mata nito kanina. Matapos silang mahuli na naghahalikan, isinama siya ng mga magulang pabalik sa inookupang kwarto ng mga ito sa Paradise Island. Naiwan sa tabing dagat si Armando at Jason pero hindi naman siya gaano nangangamba dahil naroon ang kaibigan niyang si Jonah. Alam niyang ano man ang mangyari, papagitna ito sa dalawa. Pero lubos niyang inaalala ang damdamin ni Jason. Alam niyang noon pa may nasaktan na niya ito, pero ngayon iba. Nadurog ang puso nito ng sobra dahil sa kanya. Kailan pa may namamagitan sa inyo ni Armando? At kailan mabalak ipaalam sa amin, Meredith? Nanguhusga ang tinig ng daddy niya. Nanguuyam na naman ang mga titig ng mommy niya. Kahit kailan hindi pa siya napagsalitaan ng ganito ng kanyang ama. Ito ang unang beses na animo nakaupo siya sa hot seat sa harapan ng mga ito. Dad? Hindi niya alam kung paano mag-uumpisang magpaliwanag sa mga ito. Siguradong iyak ang aabutin niya bago niya pa masabi ang lahat. Come on, Meredith. Tinatanong ka lang namin dahil gulat na gulat kami sa nakita namin. Ang gusto lang namin ngayon maliwanagan. Anang mommy niya na pinisil pa ang isa niyang palad. Doon nag-umpisa na siyang umiyak. Ngayon niya naramdaman ang guilt na lumukob sa kanya noon na sabihin niya na magtatayo sila ng negosyo ni Jonah kaya siya mawawala. Pero ang totoo, papalitan niya si Melanie sa buhay ng asawa. Buhay pa po si Melanie, Dad. Kitang-kita niya ang dahan-dahang pagrehistro na matinding galit sa mukha ng ama. Nagtagi sa mga bagang nito at sa tingin niya, gigil na gigil sa kanya. Ngayon lang niya nakitang ganoon, kagalit ang kanyang ama. Ang daddy niya. Shit! Ang ibig mong sabihin, naging kerida ka ng Armando na yon? Kumabit ka sa asawa ng kapatid mo, ganun ba ang ibig mong sabihin, Meredith? Bulyaw nito sa kanya na hindi napigilang tumayo. Halos duruin siya nito, pero pinipigil lamang ng kanyang mommy. Ngayon lamang nagalit sa kanya ang ganito ang ama. Han, huminahon ka. Hintayin natin ang paliwanag ng anak mo. Anang mommy niya, naratang ninenervyos din. Sige na. Meredith, sabihin mo sa daddy mo na mali ang iniisip niya. Mula pagkabata, ako nang higit na nakakakilala sa'yo. Alam kong hindi mo kayang gawin yon kung walang mabigat na dahilan. Doon ay mas lalong bumalong ang kanyang mga luha. Hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang lahat. Ilang beses muna siyang napanunok bago niya nagawang ibuka ang kanyang bibig. Nang mahuli ho ni Armando, si Melanie magpanggap na asawa niya. Noong nakita niya ho si Armando na naka-check-in sa motel kasamang lover niya, na dumukot din sa akin noon, kinausap ko ako ni Melanie para magpanggap, Dad. Ayaw daw niyang maputol ang sustento ni Armando sa kanya at, shit! Hindi pa siya tapos magsalita. Muling napapalatak to sa tindi ng galit. Napapetlag pa siya dahil sa tindi ng gigil ng kanyang daddy. At pumayag ka sa ganoong setup? Sinira mong buhay mo, Meredith. Mariin itong sabi sa nagliliyab na mga mata. Sinabi rin ho ni Melanie na makikipag-ayos siya sa inyo ni mommy noon bilang kapalit, Dad. Kaya ho pumayag din ako. Kaya ho tinatanong ko kayo noon kung umuwi na siya sa atin. Umiiyak pa rin niyang sabi sa ama. Maya-maya'y bahaga itong huminahon. Humugot ng malalim na hininga at saka namewang sa harapan niya. Pagkatapos tinignan siya na may awa sa mga mata. Kahit na anak. Hindi sa lahat ng pagkakataon pagwawalang bahala mo sarili mo. Tingnan mong nangyari sa'yo ngayon. Minsan mali na rin ang masyadong mapagbigay. Kahit pa nga sabihin mong kapatid mong involved. Sigurado kong alam mo naman na mali yun. At matalino kang tao, anak. Ano ang nangyari tiniyaan mong malubog ka sa ganong sitwasyon? Umupo na ito sa harapan niya. Pagkatapos sabihin yon. At ito namang si Armando, kailan niya lang nalaman ang ginawa ninyo ni Melanie? Baka naman sinamantala ka niya eh. Makakatikim talaga sa akin ang lalaking yon. Hindi porke nagpanggap kayo ng kapatid mo ito-tolerate na lamang ngayon? Sabihin mo nga, anong hakbang ang ginawa niya nung malaman niyang pagpapanggap mo? Muling bumalik ang galit sa mata ng ama nang mabanggit ang tungkol kay Armando. No, Dad. Si Armando walang naging kasalanan sa ginawa namin ni Melanie. Nagalit din siya na malaman niyang ginawa ko. Namin ni Melanie. Kung nakita niyo lang ho yung galit sa mga mata niya noon dahil sa panloloko namin.
Nalaman lang ho ni Armando ang ginawa namin ni Melanie nang kidnapin ako ni Benedict. Napagkamalan ho niya akong si Melanie at sa pilitang isinama. Nahanap po ako ni Melanie that time ho. Kasama niya si Armando kaya't nagkaalaman na ho kami. Paliwanag niya sa ama. Oh, ano yung nakita namin kanina ng mami mo? Muli siyang nakaramdam ng hiya sa isiping nahuli sila ng mga ito na naghahalikan ni Armando. Dad, minahal ko na ho si Mando. Kalabisan mang sabihin pero nagkasala ho ako kay Melanie. Wala sa usapan namin na mamahalin ko ang asawa niya pero hindi ko ho napigil ang sarili ko. Nakakahiya ho pero yun ho ang totoo. Alam ko ho na mali yun. Hindi ko rin nga ho maintindihan ng sarili ko kung bakit pero sinubukan kong ibaling sa iba yung feelings ko pero ayaw ho talaga eh. Sana ho naiintindihan ninyo ako. Sa pagkakataong yon napakagulgol na siya. Ramdam niya ang paninitig ng mga magulang. Maya-maya ay nakaramdam siya ng paghaplos sa kanyang likuran. Nang tingnan niya iyon, galing sa mommy niya. Umiiyak din ito para sa kanya. Ang daddy niya naman malayo ang tingin. Siya ba ay ganon din? Baka pinaglalaroan lang niya ang damdamin mo. Sasamain talaga sa akin ang lalaking yon. Huwag mong sabing isa siyang mayor. Gigil na sabi nito na nagagalawan pa ang litid sa leeg at sentido. Dad, huminahon ka. Ang mabuti pa kausapin mo na maayos si Armando. Hindi madadaan sa init ng ulo mong lahat. Anang mommy niya. Maawa ka sa anak mo. Wala naman siyang kasalanan dito kung hindi masyado niyang mahal ang kakambal niya. At ganun din ako. Kasi hodang ipahamak niya ang sarili para sa atin. Anang mommy niya na umiiyak pa rin. Dahil doon tuluyang nahimasmasan ng daddy niya. Humugot ito ng malalim na hininga. Mabuti pa nga. Tumayo ito at akmang lalabas pero pinigilan niya. Hinawakan niya ito sa isang braso kahit pa alam niyang posible maging daan iyon ng muling pagkagalit nito. Sasama ho ako, Dad? Kahit natatakot, nagawa niyang sabihin. Dito ka lang. Ako lang kakausap sa lalaking yon. Kung noon madalas na itong makuha sa mga lambing niya, ngayon iba. Alam niyang hindi siya obra rito sa pagkakataong iyon. Samantala, matagal nang wala si Meredith ay hindi pa rin siya umaalis si Armando sa kinaupuan nila kanina. Nang mahuli sila ng mga magulang nito at ni Jason at Jonah, patakbong nilisan ni Jason ang lugar. Sigurado siyang masama ang loob nito dahil saksi ito kung paano to mag-effort pagdating kay Meredith. Alam niyang kagaya niya, mahal na mahal nito ang dalaga. Pero wala siyang magagawa. Hindi niya kayang i-give up si Meredith. Dahil ngayon mas alam niya sa sariling mahal na mahal niya na ito. Kanina nang sapilitan nitong isinama ang mga magulang. Hinabol niya ang mga ito dahil gusto niyang magpaliwanag sa mommy at daddy nito tungkol sa nadamang eksena sa pagitan nila. Ayaw niya na isipin ng mga ito na sinasamantala niya si Meredith. Kung magkakaroon man sila ng relasyon ay may gusto niyang legal sila sa mga magulang ng dalaga at sigurado siya, gagawa talaga siya ng paraan para mangyari ang bagay na yon. Ngayon pa na alam niya nang may katugon ang pag-ibig niya rito, hindi na siya papayag na hindi pa rin maging malinaw ang tungkol sa kanila. Kasalukuyang lumilipad ang kanyang isip nang makarinig siya ng papalapit ng mga yabag. At nang lingunin niya iyon ay ang ama ni Meredith ang nakita niya. Nakatayo ito sa di kalayuan at seryosong nakatingin lamang sa kanya. Tumayo siya at hinarap ito. Dad? Sa halip na matakot, nakakita siya ng pagkakataon na makasarilanan sila nito. Matuwid siyang tumayo at saka ito tiningnan ng diretso. Magaling ka ring lalaki ka, no? Parehong anak ko, natuhog mo. Pati ang walang buwang na si Meredith nasira ang buhay na dahil sa'yo. Galit na sabi nito pero naiintindihan niya ang nararamdaman nito bilang magulang. Bilang ama, gusto naman nitong protektahan si Meredith dahil mahal nito ang anak. Dad, magpapaliwanag ho ako. Mahal ko ho ang anak ninyo at wala ho akong planong sirain ang buhay niya. Sa wakas ay nagawa niyang sabihin. Mahal? Paano kung mahal mo lang pala siya dahil nakikita mong mukha ng asawa mo sa kanya? Di sinong kawawa sa huli? Hindi ikaw kundi si Meredith? Galit na galit itong sabi. Handa ho akong patunayan sa inyo kung gaano ko ho kamahal ang anak ninyo, Dad. Parusahan niyo ako kapag nakita niyong inaagrabyado ko si Meredith. Matatag niyang sabi. Desidido siya na ipakita rito na seryoso siya at walang makakapigil sa kanya na mahalin si Meredith. Dala ng kaba, hindi napigilang sumunod ni Meredith sa ama. Maging ang mama niya ay nagpahayag ng nerbiyos dahil sa nakitang galit kanina ng kanyang daddy. Lumabas sila ng silid para lang hanapin ito.
Malalaki ang hakbang niya dahil natatakot siyang baka kung ano ang gawin nito kay Armando. Kapag nagkataon, sa klase ng salita kanina ng daddy niya halatang hindi ito kumbinsido na siya ang may kasalanan at hindi si Armando. Ngayon lang niya ito nakitang magalit ng ganoon pero mukhang wala talaga itong sasantuhin. Mom, I'm sorry, aniya sa ina. Hinawakan niya ito sa isang kamay habang naglalakad sila. Hindi siya nito kinikibo at alam niya masama ang loob nito sa kanya. Natakot tuloy siya dahil baka maging dahilan pa ang nangyari sa pagbalik sa dati ng kanyang mommy. May sakit ito sa puso at hindi niya mapapatawad ang sarili kung siya ang magiging dahilan ng muling atake nito. Wala siyang ibang gusto kundi ang mapabuti ang kanyang mga magulang. Pero sa ginawa niya ay mukhang nilapit niyang muli ang ina sa kapahamakan. Parang gusto tuloy niyang magsisi kung bakit hinayaan niyang halikan siya ni Armando kung gayong nasa malapit lang ang mga ito. Pero ang lahat ng kanyang takot at pag-aalala ay napalitan ng pagkamangha nang makita ang daddy niyang naglalakad na pabalik sa kasabay ni Armando. Nagtatawanan pa ang mga ito na parang walang nangyaring tensyon kanina sa pagitan ng mga ito. Bigla, na-excite siyang malaman kung ano ang napag-usapan ng dalawa. Masaya siya dahil mukhang tinupad ni Armando ang sinabi na ito ang bahalang magpaliwanag sa daddy niya. Parang gusto na naman niya tuloy na maiyak. Si Armando ang tipo ng taong suplado, moody at masungit. Pero ito rin ang klaseng tinototoo ang lahat ng sinasabi. Hindi rin ito basta-basta natatakot at nasisindak. Kagaya na lang kanina. Kahit kaunti hindi niya ito nakitaan ng takot sa daddy niya. Habang papalapit ng mga ito ay nagkatinginan sila ng kanyang mommy. Bilib din ako kay Armando, anak. Nakuhang pawiin ang malabungangang bulkan na init ng ulo ng daddy mo kanina. Parang kumbinsido na akong mahal ka nga talaga niya. Anang mommy niya sa pagkakataong yon ay tila nakahinga ng maluwag kagaya niya. Sa huli nagkibit lang to matapos siyang tapunan ng tingin. Samantalang malayo pa lamang ay nakita na siya ni Armando. Maaliwalas ang mukha, naglalaro ang masayang ngiti sa labi. Sa tingin niya nagbibiroan pa ang mga ito habang naglalakad. Nang mapatapat na ang mga ito sa kanila ng ina, ay nagtatanong ang mga matang sinalubong niya ang tingin ng kanyang daddy. Seryoso siya nitong tinitigan. Kinabahan siyang muli pero nawala rin kaagad nang bigla itong ngumiti. Wala rin naman ang kaninang nanguuyam nitong tingin sa kanya. Napalitan na iyon ng ngiting espesyal na meron ito palagi para sa kanya. Ngayon nag-iisa na lamang itong anak. Dad, sambit niya nang nasa harapan niya na ito. Tinitimbang niyang sarili kung hindi nga ba ito galit o ano. Nagkaroon kami ng kasunduan nitong si Armando. Kapag nakita kong naagrabyado ka sa kanya, patay siya sa akin. Sukat sa sinabi nito, maluha-luha niyang sinugod ng yakap ang ama. Nagpapasalamat siya at hindi nagpadala sa galit nito ang daddy niya. Kung sa bagay, hindi naman talaga ito marahas na tao. Simula pagkabata nila ni Melanie, mahinahon lang ito at madalang magalit. Bihirang-bihirang ang pagkakataon na napapalo sila nito dahil hanggat maaari pinipigil nito ang sarili. Na mga sandaling iyon, ramdam na ramdam niya sa paraan ng pagyakap nito na humupa na ang galit para sa kanya. Wala siyang kasinsaya. Kung alam lang ng daddy niya na ito ang gabi-gabing dinarasal niya, na sana mahalin din siya ni Armando at matanggap yun ng kanyang mga magulang kung sakali. Thank you, Dad. Masayang masaya ho ako. Umiiyak niyang sabi bago kumalas at humiwalay dito. Pinahid ito ng dalawang palad ng magkabilang pisngi niya pagkatapos ay kinurot ang kaliwang bahagi. Doon pa lang alam niyang malamig na ang ulo nito. Mahal kita, anak. Ikaw na lang ang natitira sa amin ng mommy mo, kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Yun ay kahit banggain ko pa ang mayor na to. Alitong himig nagbibiro na tuminging muli kay Armando na walang nagawa kundi ang himasin ng sariling batok. Para tong teenager na natutorpe ng mga sandaling iyon, pero sa paningin niya, mas lalo lang itong naging gwapo. Sige na, magpapahinga na kami ng mommy mo. Isang tipid ng ngiti ang binigay nito sa kanya bago muling tiningnan ng seryoso si Armando. Pagkuway inakbayan ng mommy niya at sabay na lumakad ng mga ito paalis. Siya nakatitig lang nung una kay Armando. Nakatulala siya rito dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maya-may humakbang ito papalapit at niyakap siya na mahigpit. Matagal. Halos hindi siya makahinga. Kahit sino sa kanila ay walang ibig bumasig sa katahimikan ng mga sandaling iyon.
Para bang gusto lamang nilang damhin ang katawan ng isa't isa na sa wakas ay legal na nilang madarama kung kailan nila gustuhin. Kumalas siya rito matapos ng mahabang sandali pero hindi siya nito pinakawalan. Hapit pa rin siya nito sa bewang. Sobrang lapit na nila sa isa't isa kaya't langhap na langhap niya mabangong hininga nito na ito lang yata ang meron. Maging ang panlalaking pabango nito ay ang natural nitong amoy naghahalo na sa kanyang ilong. Bukod sa gwapo si Armando, ito na yata ang pinakamabangong lalaki na naamoy niya. Anong ginawa mo para mapapayag si Dad? Tanong niyang nakatigala rito. Halikan mo na siya nito sa noo bago sumagot. Pagkatapos ay sa tungki ng ilong, sa dalawang mga mata, kalaunan sa buong mukha niya hanggang sa magtapos sa kanyang mga labi. Kagaya kanina, tila uhaw na uhaw sila sa isa't isa. Armando was a good kisser. Kaya walang dudang kayang-kaya nitong pawalain siya sa sarili sa pamamagitan pa lamang ng halik nito. Hindi naman masyadong mahirap. Kinausap ko lang siya na mahal talaga kita at handa ako na patunayan iyon. Sabi nito habang titig na titig sa mga mata niya. Na-touch at kinilig siya sa sinabi nito. Hindi niya akalain na sa maikling oras ang paglalagay niya rito sa Paradise Island ay maaayos ang suliranin niya sa puso. Na ang inakala niyang napakakomplikadong sitwasyon ay pwede palang madaan sa maayos na usapan. Dala ng madramang kaligayahan, muli niya itong niyakap. Pinagsawan niya ang sarili na nakahilig sa mainit itong dibdib na nakapagpapainit sa kanyang malamig na pakiramdam dahil nasa tabing dagat sila. Kay lakas ng tibok ng kanyang dibdib. Thank you, Mando. Buong puso niyang sabi habang di rin nilalayo nito ang sarili. Gusto niyang samantalahin ng pagkakataon na mayakap ito ng matagal. Siguradong pag-alis nila dito ay matatagalan na ulit sila na magkita dahil busy ito sa munisipyo. I love you, Meredith. Tomorrow is a new start for the both of us. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi na ako papayag pang magkahiwalay tayo. Habang sinasabi nito ang mga katagang iyon, hinahagod nito ang kanyang buhok. Ayaw pa sana niyang umalis sa dibdib nito dahil komportable siya roon, pero may gusto siyang malaman. Talaga? Pero kailan mo nalaman na mahal mo ako, Mando? Or should I say, ako nga ba talaga? Hindi kaya't nakita mo lang sa akin ng mga katangiang gusto mong makita at taglayan ni Melanie? Na baka nalilito ka lang, Mando? Pinisil siya nito sa tungki ng ilong, kasabay ng isang ngiti. Pagkaway pinakawalan nito ang bewang niya at tinuli ang isa niyang palad para akayin siya sa paglalakad. Napagtanto niya na kinasasandalan na naman nila kanina na malaking tipak ng bato sila pupunta. Iniupo siya roon ni Armando bago ito tumabi ng upo sa kanya. Natuwa ako noon nang mapansin ko ang nakikita kong pagbabago sa mukha ni Melanie. Nakilala ko na lingid sa akin ay ikaw pala. Sinabi ko pa noon na sa wakas, nagbago ka na. Pero habang tumatagal, marami akong natuklasan na katangiang taglay ang bagong wakas. Ang bagong Melanie na wala ang dating asawa ko. Mas napatunayan kong mahal kita nang sundan ko si Melanie matapos siyang umuwi sa bahay at makita ulit ang ugali niya. Na makita kitang bihag ni Benedict, halos manginig ang katawan ko dahil alam kong nasa panganib ka. At hindi ko alam kung bakit hindi ako natakot noon para sa sarili ko. Ang gusto ko lang kasi that time, mailigtas kita mula kay Benedict. Ganoon kita kamahal, Meredith. Ganon na kalalim ang nararamdaman ko sa iyo mula pa noon. Napuno ng galak ang puso niya dahil sa narinig. Sugal man sigurong maituturing na baka hindi naman siya ang talagang mahal nito. Handa na niyang i-grab ang pagkakataon para muling sumaya. Total, sugal naman daw. Talagang maituturing ang pag-ibig. Darating talagang pagkakataon na masasaktan ka, pero handa na siyang maranasan lahat basta't kasama niya si Armando. I love you, Mando. Maliman ang paraan kung paano ako dumating sa buhay mo. Gusto kong malaman mo na walang halong pagkukunwari lahat ng pinakita ko sa'yo noon. Matagal na kitang mahal na mahal. Mahina pero buong pagmamahal niyang sabi. Naramdaman niyang hinahagon nito ang mahaba niyang buhok. I know, dahil may mabuti kang puso. Pagkasabi noon, hinawakan ito ang baba niya bago yung tinaas. He kissed her in a very passionate way. Walang pagmamadali. Waring tinatansya nito kung kaya niyang sabayan ang labi nitong dahan-dahang gumagalaw para sakupin ang labi niya. Maya-maya'y huminto ito kung kailan nagugustuhan na niya ang halik. Kung kailan tinutugon na niya iyon ng buong pagmamahal. Why? Litong tanong niya.
Natawa ito na mas lalo pang kinakunot ng noon niya. Nothing. Naalala ko lang noon. Kaya pala hindi ka marunong humalik. Nakangiti nitong sabi. Inirapan niya ito kahit sa totoo naman yon. Ikaw ang una nakahalik sa akin, Mando. Wala ako na naging nobyo hanggang sa nakapasok ako sa buhay mo. Napansin niyang natigilan to. Ikaw ang lahat ng first ko? First kiss mo ko? Hindi makapaniwala nitong tanong. Yes, tamango-tango niyang sabi. Kung ganon, ako pala nakauna sa'yo sa lahat ng bagay? Natatawa siya kahit pa may himig pagmamayabang sa tono nito. Alam naman kasi niyang nagbibiro lamang ito. Oo, ikaw nga. Kaya humanda ka talaga sa akin kapag sinaktan mo ko. Magwewelga ako sa munisipyo? Biro niya rito. Natawa na malakas si Armando dahil doon. Ngayong maayos ng lahat kay Armando, Meredith at sa pamilya ng dalaga. Simula na kaya ito ng maayos at masaya nilang pagsasama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.